Mga dismayadong motorista, mahahabang pila sa mga gasolinahan, kulang sa supply ng langis sa mga petrol station at tumataas ang presyo ng krudo. Ilan lamang ito sa mga nakakagulat na eksena sa bansang tinagurian bilang isa sa pinakamalaking exporter ng langis sa buong mundo, ang Russia. Matagal nang pinagmamalaki ng liderato ni Putin ang pagiging isang energy superpower, ngunit sa tila isang kabalintunaang sitwasyon ay biglang hirap ang marami nilang mamamayan na punuin ang tangkay ng kanilang mga sasakyan dahil sa kakulangan ng supply ng langis, dulot ng pananalot ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-target sa mga oil facility ng Russia gamit ang mga epektibong drone strike. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ng Russia? Hudyat ba ito ng pagkatalo nila sa giyera laban sa Ukraine? Gaano ka-epektibo ang panibagong taktika na ginagamit ng Ukraine laban sa kanila? At ano naman ang magiging ganti ni Putin dahil sa paghihimutok nito sa sitwasyon ng kanyang bansa? Wala na ba talagang pag-asang matapos ang giyera ng Russia at Ukraine? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Dumaranas ngayon ng matinding krisis sa supply ng gasolina at produktong petrolyo ang Russia matapos ang magkakasunod na pag-atake ng Ukraine sa mga pangunahing oil refinery ng bansa. Ayon sa ulat ng Reuters at The Wall Street Journal, apektado na ang hindi bababa sa 17% ng refining capacity ng Russia o katumbas ng halos 1.1 million barrels ng langis kada araw. Suma total ay malaking porsyento ng kabuuang produksyon ng langis ng Russia ang pansamantalang nawala dahil sa pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Ukrainian drones. Ito ay may malaking epekto hindi lang sa supply ng gasolina sa loob ng bansa kundi pati na rin sa kakayahan ng Moscow na suportahan ng kanilang operasyong militar laban sa Ukraine. Ayon sa mga eksperto, bagamat masakit ang tama ng krisis na ito sa mga ordinaryong mamamayan, ay hindi maipagkakailang direkta ring apektado ang kakayahan ng militar at heavy industry ng Russia. Yan ay dahil highly dependent sa langis ang armadong puwersa ng Russia kagaya ng mga supply truck, tangke, eroplano at iba pang military transport vehicles, bagamat naniniwala sila na matagal nang may malaking reserba ang Russian military na kanilang itinabi sa oras na darating ang ganitong uri ng sitwasyon. Gayunpaman, marami ang naniniwala na kung magpapatuloy ang opensiba ng Ukraine at lalong lumala ang shortage ay maaaring mapilitan ang pamahalaan ng Russia na magpatupad ng gasoline rationing sa mga darating na buwan gamit ang extrang reserve na nakalaan sana para sa kanilang militar. Sa kasalukuyan, nakikita ng mga eksperto na ang strategiya ng Ukraine ay hindi lamang military operation kundi isa rin itong economic warfare na naglalayong bawasan ang kakayahan ng Russia na magpatuloy sa matagalang digmaan. Kung hindi agad malulutas ng Russia ang krisis sa supply, posible itong magdulot ng mas mataas na inflation, dagdag na pasanin sa mga consumer at potensyal na pagtaas ng pagkadiskontento ng mga mamamayan laban sa pamahalaan. Sa kabuuan, ang drone war ng Ukraine laban sa mga oil facility ng Russia ay hindi lamang nagdulot ng pinsala sa militar at ekonomiya, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayang Ruso, isang sitwasyong naglalagay sa Moscow sa mas matinding pressure habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang epekto ng pagkasira ng mga pasilidad ay mabilis na ramdam sa iba't ibang bahagi ng Russia at maging sa mga teritoryong hawak ng Moscow sa loob mismo ng Ukraine. Halimbawa na lang ay sa Southern Russia at Far East, nagtala ng kakulangan ng gasolina dahilan upang maraming motorista ang napilitang bumili ng mas mahal na klase ng petrolyo. Sa Siberia at Crimea naman ay nagpapatupad na ng rationing system sa mga gasolinahan. Pinapayagan lamang ang limitadong dami ng gasolina para sa bawat motorista. Hindi rin naiiba ang sitwasyon sa Primorsky region at Vladivostok. Nauna nang nakaranas ng kakulangan noong unang linggo ng Agosto ang mga nasabing lugar na kalaunan ay kumalat pa sa ibang lungsod. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng mahabang pila sa mga gasolinahan, pagtaas ng presyo ng gasolina sa black market at pangamba ng mga residente sa posibleng mas matagal na kakulangan na kanilang dadanasin. Dahil kita nila ang epekto ng pananarget, mas lalo pang pinatindi ng Ukraine ang sunod-sunod na pag-atake sa mga pasilidad ng langis at talagang pinili nila ang mga malalaking pasilidad maging ito man ay sa kaloob-looban ng Russia na ang iba ay nasa 2,000 kilometers na mula sa border ng Ukraine at Russia. Base sa mga ulat, narito ang listahan ng ilang oil refinery na tinamaan ng mga opensiba ng Ukraine.
Noong August 10, tinamaan nila ang Saratov Refinery. Kumpirmadong tinarget ng Ukraine gamit ang 3 dosenang drones ang naturang pasilidad. Nakuhanan pa ng video ng mga mamamayan ng lugar ang pagsabog ng naturang pasilidad. Sa halos parehas na araw ay pinutakti rin ng Ukrainian drones ang Ukhta Refinery. Nasa 2,000 kilometers mula sa border ng Ukraine na ipinakita nilang kaya nila ang umatake sa mas malayong target. Sumunod naman nilang pinagdiskitahan sa ikalawang linggo ng Agosto ay ang Novokuybyshev Refinery sa Samara Region, pag-aari ng Rosneft at isa sa pangunahing supplier ng gasolina sa southwestern Russia at Crimea, maging sa mga teritoryong hawak ng Moscow sa loob ng Ukraine. Malalakas na pagsabog din ang gumulantang sa mga residente na malapit sa lugar dahil sa ilang dosenang Ukrainian drones na tumagos sa air defense ng Russia. Ang Razyan Refinery ay isa ring pasilidad ng Rosneft na tinamaan sa parehong araw. Pagsapit naman ng isang araw lamang ay agad ding tinarget ng Ukrainian drones ang Afivsky Refinery na nasa Krasnodar region ng Russia. Ayon sa Ukrainian military, mahigit sa 2% ang ambag sa kabuuang oil processing capacity ng Russia ang naturang pasilidad. Matapos nito ay tinamaan naman ang Volgograd Refinery sa Lukoil area noong August 14. Itinuturing na mahalagang tagapag-supply ng produktong petrolyo para sa Russian Army ang naturang pasilidad. Matapos nito ay 2 pang oil refineries ang naabo din dahil sa Ukrainian drone strikes. Ang Syzran Refinery na isa sa pinakamalaking refineries ng Russia at ang Novoshakhtinsk Refinery sa Rostov region. Kinumpirma ito ng acting governor ng lugar na si Yuri Slyusar. Ayon pa sa kanya na naitala ang malaking sunog matapos ang pag-atake. Ngunit agad din naman itong naapula ng mga otoridad. Ayon sa Institute for the Study of War, isang think tank mula Estados Unidos, ang serye ng pag-atake ng Ukraine ay nagpalala sa problema ng supply ng gasolina sa Russia na posibleng magtulak pataas sa inflation ng buong bansa. Dagdag pa ng naturang ahensya na nahihirapan na ang Russia dati pa na makasabay sa demand para sa kanilang sariling bansa ng gasolina bago pa man ang sunod-sunod na opensiba ng Ukraine ayon pa sa ulat. Dahil dito, malamang natataas ang gastusin ng mga consumer at ang production cost ng iba't ibang industriya na dependent sa langis. Dagdag pa rito, ang pagkasira ng mga pasilidad ay nagdudulot ng pagbawas sa kakayahan ng Russia na mag-export ng petrolyo, isang malaking bahagi ng kanilang ekonomiya na siyang ginagamit sa kanilang military budget. Ipinapakita rin umano nito ang kahinaan ng administrasyon ni Putin na ipagtanggol ang kanilang mga kritikal na infrastruktura laban sa drone attacks at long-range strikes ng Ukrainian military. Dahil dito, maraming eksperto ang naniniwala na mas lalo pang itotodo ng Ukraine ang pag-aatake sa mga darating na araw dahil na-realize ng Ukraine na may dobleng epekto sa Russia ang kanilang ginagawa. Una, ang pagputol sa supply ng langis ay malaking dagok para sa militar ng Russia na umaasa sa lokal na produksyon upang suportahan ang kanilang operasyon. Pangalawa, ang shortage ng langis ay nag-uumpisa ng magdulot ng kaguluhan sa ekonomiya ng bansa na may direktang epekto sa mga Russian civilians at maaaring magdulot ng panlipunang pressure laban sa pamahalaan ni Vladimir Putin. Ayon sa ilang analyst, ito ay isang anyo ng economic warfare na naglalayong pahinain ang kapasidad ng Russia na ipagpatuloy ang matagalang digmaan. Sa kasalukuyan, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ng Russia ang lawak ng pinsala habang sinisikap namang maibalik ang operasyon ng ilang refinery. Sa kabilang banda ay ipinagmamalaki ng Ukraine na ang kanilang mga pag-atake ay makabuluhang hakbang upang limitahan ang kakayahan ng Russia na magpatuloy sa agresyon. Ayon kay Boris Aronstein, isang independent oil and gas analyst, hindi basta-basta ang opensiba ng Ukraine. Ang mga pag-atake ay malalaki, sabay-sabay at sunod-sunod. Hindi pa tapos ang pagkukumpuni ng mga refinery sa pinsala mula sa naunang strike, may kasunod na naman agad. Dahil dito, nahinto ang produksyon sa ilang malalaking planta ng langis na dati nakatuon hindi lamang sa lokal na pangangailangan kundi pati na rin sa eksportasyon. Maraming petrol stations na sa loob ng bansa ang tuluyang nauubusan ng A95, ang pinakakaraniwang gamit na gasolina ng mga motorista. Napipilitan ng mga motorista tuloy na bumili ng mas mahal na alternatibo. Sa ilang lungsod naman, umaabot ng ilang oras ang pila para lamang makapuno ng tangke. Noong nakaraang linggo, naitala ang record high wholesale price para sa A95 gasoline sa halagang 82,300 rubles bawat tonelada o halos $890.
halos 54% na mas mataas kaysa presyo noong Enero nitong taon bilang patunay na epektibo talaga ang pananarget ng Ukraine. Isang motorista mula sa lungsod ng Dalnigorsk ang nagreklamo. Naghihintay kami ng ilang oras pero walang kasiguraduhan kung makakapagkarga kami ng gasolina ayon pa niya. Sa social media ng Russia, nag-viral pa ang biro ng mga na-interviewing mga netizen. Parang champagne na ang gasolina ayon sa kanila. Mas gugustuhin mo na ilagay na lang sa baso kaysa sa tangke ayon sa isang motorista. Ngayon, kapag nagpagasolina ka, para kang bumibili sa butik. Halimbawa ay kakarga ka ng 1 litro pero uuwi kang butas ang bulsa at iniisip kung baka mas mabuting maglakad na lang. Biro pa ng iba. Ayon sa mga analyst, matagal nang may kahinaan ang industriya ng petrolyo ng Russia dahil sakto lamang ang produksyon para sa domestic demand. Wala silang sapat na buffer para sa biglaang pagkaantala sa supply. Dagdag pa rito, dahil sa Western sanctions, nahirapan ang Moscow na makakuha ng mga teknolohiyang kinakailangan upang agad na ayusin ang mga nasirang pasilidad. Kung dati ay kayang kumpunihin sa loob ng ilang linggo, ngayon ay tumatagal ng buwan bago muling maisaayos ang operasyon. Bagamat patuloy ang export ng crude oil ng Russia patungo sa mga bansang gaya ng China at India, kailangan dumaan pa ito sa refinery bago maging gasolina at diesel. Sa puntong ito, nararamdaman na ng Russia ang epekto ng mga atake. Dahil nagmatigas ang India sa patuloy na pagtangkilik sa pamamagitan ng pagbili ng discounted price na langis mula sa Russia, ay nagpataw muli si Donald Trump ng taripa laban sa India. Ganon din sa China at ibang bansang may balak pang kumuha ng langis sa Russia ay binantaan din ng Amerika kaya naiipit ang Russia sa bandang huli. Dahil sa krisis sa langis ay mas lalong naghimutok si Putin at mas pinatindi ang pang-aatake ng Russian forces sa mga syudad ng Ukraine. Nitong isang araw lamang ay daan-daang Russian drones at missiles ang bumagsak sa capital city ng Ukraine na Kyiv, kaya't maraming gusali na naman ang napulbos. Matapos ang isang magdamagang pambobomba ng Russia, hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagkakalkal ng guho ang mga Ukrainian search and rescue team ng ilang araw sa pinakamatinding opensiba ng Moscow laban sa kapital ng Ukraine nitong taon. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 19 katao ang nasawi, kabilang ang 4 na bata, habang 12 na ang gusali ang napinsala. Sa gitna ng trahedya, nagbahagi ng salaysay ang isang residente sa BBC na nagsabing nagising siya sa tunog ng isang missile na tumama sa isang residential block malapit sa kanyang apartment sa sentro mismo ng Kyiv. Ayon sa mga lokal na opisyal, kabilang sa mga tinamaan ang ilang gusali ng mga sibilyan at opisina ng European Union, Delegation of British Council at iba pang gusali. Wala namang naiulat na nasawi sa 2 tanggapan, ngunit nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa international na komunidad. Agad na kinundina ng mga kaalyado ng Ukraine ang insidente. Sa katunayan, ay ipinatawag ng pamahalaan ng UK ang ambasador ng Russia upang linawin ang patuloy na pang-aatake ng Russia laban sa mga sibilyan. At sinabi nilang lalo lamang magpapatatag ng kanilang suporta para sa Ukraine ang gawaing ito ng Russia. Sa kabilang banda, sa isang personal na tawag ay nagpaabot ng pakikiisa si European Union President Ursula von der Leyen kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Samantala, inakusahan naman ng mataas na diplomat ng EU ang Moscow na minamaliit ang mga pagsisikap tungo sa kapayapaan. Habang nagkapatuloy ang tensyon, nakatakdang makipagpulong bukas si Rustem Umerov, pinuno ng Ukraine's National Security and Defense Council, kasama ang mga opisyal ng Ukraine kay US Special Envoy Steve Witkoff sa New York. Tatalakayin nila ang mga military, political at economic components na posibleng magarantiya sa seguridad para sa Ukraine. Gayunpaman, ayon sa mga analyst, wala pang malinaw na progreso sa diplomatikong negosasyon matapos ang mahigit 1 linggo nang magkita si Putin at Trump. Dahil dito ay sinabi ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na si President Donald Trump ay hindi natutuwa sa patuloy na pambobomba ng Russia. Subalit hindi rin ito nasusurpresa sa ginagawa ni Putin. Dagdag pa niya na ang pagsasagawa rin ng Ukrainian drone strike sa mga oil facilities ng Russia ay isang indikasyon na wala pang handang umatras sa 2 panig. Sinabi rin niya na maaaring maglabas ng mas detalyadong pahayag si Trump hinggil sa patuloy pa ring bakbakan ng Ukraine at Russia sa susunod na araw. Samantala, tinanggi ng Russian Foreign Ministry na sinasadya nilang manarget ng sibilyan. Ayon sa kanila, nasira ang mga gusali sa Kyiv, kabilang ang opisina ng EU delegation dahil umano sa air defense system at electronic warfare ng Ukraine, kaya lumihis umano ang kanilang mga missile.
Nais naming ulitin na ang mga puwersang militar ng Russia ay tumatarget lamang sa mga pasilidad ng militar at mga strukturang sumusuporta sa armed forces ng Ukraine ayon sa tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry. Ngunit hanggang ngayon ay tila walang ebidensya na sumusuporta sa pahayag niyang ito dahil halos lahat ng kanilang tinatamaan sa loob ng Ukraine ay pawang mga gusali sa syudad. Ang pinakahuling pambobomba ay nagdulot ng pagkawasak sa kapital ng Ukraine, pati na rin ang takot at pangamba sa mga sibilyan. Para sa mga eksperto, ang mensahe ng Russia ay malinaw. Ipakita na kaya pa nitong maglungsad ng malakihang opensiba sa kabila ng presyon sa larangan ng labanan at sa ekonomiya. Sa kabilang banda, nanatiling determinado ang Ukraine at mga kaalyado nitong Western countries na ipakita na hindi rin sila uurong sa harap ng mga pananakot ng Russia. Sa bawat pagsabog ng missile, pagbagsak ng gusali at sa bawat patak ng dugo ng mga sibilyan at sundalo ay muling ipinapaalala ng digmaang ito na walang tunay na panalo sa labanan. Tanging kapinsalaan, pagkawasak at walang humpay na pagdurusa lamang. Habang patuloy na nagpapalitan ng apoy ang Ukraine at Russia, lumalalim ang sugat hindi lamang sa kanilang mga lupain, kundi sa buong mundo na nakamasid. Ang digmaan ay hindi lamang tunggalian ng armas, ito ay labanan ng kalooban, ng katatagan, at ng kinabukasan ng mga mamamayan ng Russia at Ukraine. Ngunit hanggat hindi pinipili ng dalawang panig ang daan ng kapayapaan, mananatiling nakakulong ang mundo sa anino ng isang walang katapusang bangungot, isang paalala na ang kapangyarihan at ambisyon ay laging may kapalit, ang buhay ng mga sibilyan at mga sundalo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.